Alright, kasama natin si Milan Melendo. Milan, una-una, kumusta na bang kalagayan ng karir mo ngayon? Kagagaling mo lang sa panalo sa Dubai. Ano bang balik na ball sa ensayo ngayon? Mabuti naman kalagayan ko. Una-una, salamat ako sa mga fans ko kay Sala Promotion sa na-promote doon sa Dubai. Di ba first time mo mag-abroad? First time ako mag-abroad. Pero yung sa laban ko, okay na nyo, walang nagiba. Relax na rin. Yun nga sana tatanong ko, yung sa laban mo na yun, first time mo na lumabas, usually, ang mga boxer parang naninibago, di ba? Sa crowd, sa tao, sa environment, no? Bagong environment. Hindi yung ba naramdaman yung mga ganong sitwasyon? Hindi ko naramdaman kasi lahat sa katawan ko, kinontrol ko sa lahat sa utak. Kasi utak naman ang nag-iisip kung anong masasabi mo, anong gagawin mo doon, kung makakabahan ka ba o hindi. Basta kapag nakontrol mo yung utak, makontrol mo yung lahat. Yung environment doon, no? Bagong lugar sa'yo. Paano mo na-control yun? Dahil although ang balita natin merong mga Pilipino ron, pero yung nature nila no? Mga Arab, hindi ko ba parang nagulat na ibang tao yung mga nakikita mo, ibang itsura? Noong una nagulat ako, then nagulat din ako sa sa panahon nila, mainit, ganun. Pero kaya nga nagja-jacket para kaming astronaut doon. Hindi sa tingin ng mga tao doon ang init, pero nag-reducer pa rin kami. Dahil nga kailangan mag-reduce. Oo, kasi kailangan mag-reduce. So ngayon, kumusta na yung mga plano sa'yo? Meron na bang nabanggit? Supposedly, kalaban mo si Carlos Tamara, yung IBF World Champion. Hindi natuloy. Ano bang pakiramdam mo at yung laban niya na hindi nangyari? Okay lang naman sa akin na hindi naman natuloy ang laban kasi kung para sa akin, dadating din tayo dyan. Basta maghintay lang tayo, be patient lang. Mahaba pa ba pasensya mo? Ngayon na... Mahaba ang pasensya ko kasi hindi ko naman minabadali ang karir ko. Kapag matagal umangat, matagal ding babagsak. Okay. 108 yung kay Tamara, no? Pero kaya mo pa rin ba ng 105? Kaya ko lang 105 pero mas gusto ko sa 108 kasi kailangan ko na kasi gusto kong lumaban sa mga lahat ng mga magagaling. Ang lahat kasi ng mga magagaling na boksingero ay umaakyat ng timbang. Kaya yun ang plano mo. Oo. At eto nga sinasabi meron kang next fight sa August. Yung ba World Championship ina-expect mo na mangyari ngayong taon? Next week ko pero nasa manager namin yan at saka nasa panahon, sa taklang panahon. At ang Diyos ang naggagabay dyan. Isang malaking factor, no? Lalo na sa inyo, sa mga maliliit na weight division, malaking challenge sa inyo is that paano nyo ma-maintain yung paglaban niyo dyan, ma-maintain yung panalo dahil ang hirap matalo dyan dahil ang hirap makabangon. Dahil for one, hindi kayo masyado sinusundan sa mga maliit na division. Paano mo ginagawa ng paraan na kahit paano ikaw maging part ka nung makilala yung division ninyo na talagang matinding division din? Yun nga plano ko na makilala yung kahit maliit ang timbang namin, ang plano ko talaga na makilala yung division namin kahit maliit, pero doon sila sasaya sa mga maliliit na division. At saka hindi naman sa malaki o maliit makukuha yan, kundi kung paano ka nagpapasaya ng tao. Nasa skills, kumbaga. Nasa skills at saka nasa crowd yan ng mga sikat dyan dati sina Ricardo Lopez, pound for pound champion, sina Michael Carbajal. Yung ba, aware ka ba? Kilala mo ba yung mga fighters na yun? Kilala ko yan si Ricardo Lopez. Galing yun. Si Michael Carbajal. Abutan mo rin. Mga 108, 105, kumikita ng malaking pera. Nakikilala ko rin sila dahil sa tulong ng website ngayon sa YouTube. So pinapanood mo rin. Pinapanood. Sa tingin mo, maabot mo yung ganong level na sila yung sikat ng mga panahon nila? Tingin ko, pag dahil
pinagplanuhan ko talaga, tingin ko, aabutin ko yun. Aabutin ko talaga. So hindi lang pagiging world champion yung tinatarget mo, ang gusto mo talagang makilala yung division ninyo. Hindi lang pag-world champion, hindi lang makilala yung division, hindi makilala sa buong mundo at makilala yung mga kung paano ang mga Pinoy kung lumaban. Ngayon, ang problema dyan is that hindi lang ikaw, kailangan meron kang kalaban na magaling. Meron ka bang naiisip, nakikita na pwede mo makalaban na ma-achieve mo yung plano mo na dalawa kayo magpapasikat ng division niya? Lahat ng mga kalaban ko, kahit hindi magaling, pinapagaling ko kasi pinepex ko, inaayos ko kung hindi siya magaling lumaban, kung boring yung laban niya, pinapaganda ko sa tingin ng mga tao. Yun talaga ang punto ko. Kahit na mabugbog ako, basta yung tao masaya at saka makita nila na hindi yung kalaban na simple lang. Pinapakita ko talaga na kaya rin ng kalaban na pabagsakin ako, o kaya rin ng kalaban na na sumuntok, na maganda yung laban.